dito sa Unang Hirit. At syempre, inspirasyon ng araw-araw din namin paghahanda ang mga pamaskong sorpresa. At ngayong umaga, 3 days before Christmas, kamanghamanghang gimmick ang aming pasusulyap sa inyo. Yan ang puno ng magic at mga nakagulat na stunts ng The Great American Circus. Yan! Good morning po mga kapuso. Ibibida na yan mamaya ni na Monica Drew at nakikibanding na sa mga ekspertong sirkero at magikero from all over the world. Kaya ako naghahanap kayo ng waging mapapasyalan sa araw mismo ng Pasko. Abangan nyo ang mga patikim nilang hirit mamaya. Nandito Bakit? Sa mga kabibili, no? Naubos yung mga kape. Naubos yung budget. Salamat sa Amon. Thank you sa Amon. At ito pa ang pinakaabangan natin ngayong araw, ang Wedding of the Year, ang Duet to Forever ng ating mga kapusong sina Ogie Alcacid at Regine Velasquez na ikakasal na po mamaya sa Nasugbu, Batangas. Ang mga eksena mula sa kanilang wedding rehearsals kahapon, abangan nyo at ibibida po namin yan mamaya. Nako, exciting yan. Kaya sa mga bride-to-be dyan na dream din na magkaroon ng wedding na kasing bongga ng wedding ni Regine and Ogie, aba, simulan nyo na ang pagpaplano. Alam ng bawat babae po yan. Nako, hindi po biro ang wedding preparations. Kaya kahit sa 2011 pa ang kasal ninyo, bago magbagong taon, silipin nyo na kung ano ba ang mga mauuso sa mga ikakasal next year. Yan po ang ibibida namin mamaya. Abangan nyo po yan. Kasal. Ano ba kayo team At na ito. circus team? More 18th century Victorian. Pwede, pwede. Inglaterra, whatever. Mamaya, kaibigan kong photographer si Ariel ang papaliwanag din. Tipid na pati. At ito, mga kasama ko yung mga nasa mga wedding din, no? Oo, yan. Anong company? Anong... Fascinating. Very hot. Ha? Fernbrook Gardens. Brook Gardens, ayan. Thematic. Kala So, ko kayo ang mga- bride and groom. So, pag kinasal ako, kayo yung entourage, Pwede na gano'n. mag-rent. Siya ring bearer. Siya, ring dog. Ring dog. Ano pangalan niyan? King. Ayan, okay. Tuloy na tayo. Bago ang ating kasalan. Yan. Simulan natin ang pagbabalita. Meron namang malaking sunog na sumiklab sa Metro Manila. Dahil ating Ronda Reports. Naubos na mga paninda ng isang grocery store sa Galas, Quezon City, pero hindi dahil sa naibenta na ito, kundi dahil natupok na ito ng sunog. Yan po Ronda Report ni Micaela Papa. Micaela? Igan, tinupok ng apoy ang isang grocery store sa Galas Market sa Barangay San Isidro, Quezon City kaninang umaga. Ayon sa empleyado ng grocery, pasado alas 3 ng madaling araw na may biglang lumiyap sa ground floor ng tindahan. Ayon naman kay Regional Director ng Bureau of Fire Protection NCR na si Senior Superintendent Pablito Cordeta, 3:16 nang itaas sa 5th alarm ang sunog. Alas 4 ng umaga naman nang maideklarang under control na ang sunog. Wala namang nai-report na casualty at patuloy ang investigasyon ng BFP NCR sa halaga ng pinsala at pinagmulan ng sunog. Balik sa iyo, Igan. Maraming salamat, Micaela Papa. Narito naman iba pang malalaking balita sa ating top. Hirit! Agay 3 araw na lang bago ang Pasko, tuloy-tuloy ng pagtutok natin sa mga biyahero na magbabakasyon sa mga probinsya. Ang mga sasakay ng bus magdamagan ng binabantayan mula po dyan sa Araneta Center Bus Terminal sa Cubao, Quezon City. Ang mga lilipad naman sakay na eroplano, tinututukan natin sa Pasay City, sa Naiya. Aba ang mga naglalayag naman, kakamustahin natin mula sa Eva Macapagal Terminal sa Maynila. At kamustahin na natin kung lalong dumarami ang tagsa ng mga pasahero ng mga terminal ng bus. Ayan, ang nakikita niyo po ay mga live feeds natin, ha? Hindi ho yan ang bagong album ng Beatles, okay? Unahin natin si Dante. Oh, hi. Dante Perelio. Dante! Yes, Igan, magandang umaga. 3 araw nga bago magpasko ay nagsimula ng bumiyahe itong ating ilan sa mga kababayan para makaiwas doon sa siksikan. Sa mga oras na ito ay matao na dito sa Araneta Center Bus Terminal sa Cubao, Quezon City. Pero mamayang gabi inaasahang mas dadagsa pa ang mga bibiyahe pauwi ng Bicol at Visayas. Kaya ang iba dito nagpalipas na ng gabi para hintayin ang pagbubukas ng bilihan ng tiket at mauna sa pila. Ang iba namang maagang nakapagpa-reserve madaling araw pa lang ay nandito na rin para maagang makasakay ng bus. Kahit madaming pasahero, Igan, ay sapat naman ang bilang ng bus kaya tuloy-tuloy ang biyahe at hindi naiipon ng mga pasahero. Igan, kung may mga pauwi naman ng probinsya para doon sa lubungin ng Pasko at Bagong Taon, marami din namang lumuluwas ng Maynila para makapiling ang kanilang mga mahal sa buhay na dito naninirahan. Igan, doon sa mga hindi nakabili pa ng tiket
ay hindi naman daw dapat mangamba ayon sa pamunuan ng Ayala ng Araneta Bus Terminal dahil magdadagdag daw ng biyahe ang mga kumpanya ng bus para makasakay pa rin sila pauwi ng kanilang mga probinsya. Yan ang latest update mula rito sa bus terminal. Balik sa iyo, Igan. Maraming salamat, Dante Perelio. Samantala, sunod-sunod naman ang pagdating po ng mga kababayan nating OFW sa NAIA Terminal 1. Dito po sila magpapasko. At makibalita na tayo mula dyan sa NAIA kay Ian Cruz. Ian. Yes, Iga, naging masaya nga ang pagkikita ng ating mga kababayan OFWs at kanilang mga kaanak sa pagdating nga ng ating mga kababayan kanina dito sa NAIA. Mahigpit na yakap, Iga, ng aming nasaksihan sa muling pagkikita ng ating mga kababayang OFWs at kanilang pamilya. Yung iba nga, Igan, ay di pa maiwasang maluha dahil sa labis na katuwaan. Di raw kasi biro ang ilang taong pagkakawalay nila sa isa't isa. Kaya naman ngayong Pasko raw ang pinakamatamis sa panahon ng kanilang pag-uwi galing, Igan, sa Korea, Israel, Singapore at Thailand ang mga unang dumating na OFW kanina. Balik muna sa iyo, Igan. Maraming salamat, Ian Cruz, nag-uulat live mula sa NAIA. At eto, malamang mas maaga po yung pagdagsa ng mga pasahero sa pier. Ang panawagan po ng mga taga-Evo Macapagal Terminal 6 hours bago ang biyahe ng barko nyo. Live po doon itong ating kapusong si Sirian Aguo. Sirian. Yes, Igan, inaasahan nga yung pagdagsa uli ng tao ngayong araw dito sa Evo Macapagal Airport. Pero kagaya na napapansin nyo sa aking likuran, tahimik pa at wala pang pasahero dito. Pero ayon nga sa Philippine Coast Guard, inaasahan nilang bago mag-alauna ng hapon na siyang boarding time ng Super Ferry 12 ay muli nang dadagsa ang tao dito dahil ayon sa kanila, itong nakalipas na 3 araw ay lumobo na ang bilang ng mga pasahero. Partikular dito yung mga gusto nang umuwi sa kanilang probinsya ngayong Pasko. Hindi naman daw dapat mag-alala ang mga pasahero dahil hanggang Pasko may biyaheng barko dito sa Evo Macapagal Port. At muli naman paalala ng PCG sa publiko, sumunod sa mga patakaran, magpunta ng maaga sa mga pantalan para hindi na magka-aberya at hindi magka-disgrasya. Mamaya magbibigay tayo ng karagdagang update mula dito sa Evo Macapagal Port. Balik muna sa iyo, Igan. Okay, maraming salamat, Sirian Aguo. Ayan, mamaya iikot ulit tayo dyan para po kayo gabayan sa inyong pag-uwi sa mga probinsya. Salamat! Samantala, simula po bukas, exempted na po ang mga provincial bus sa number coding scheme na ipinatutupad dito sa Metro Manila. Ayon sa MMDA, tatagal yan hanggang January 2, 2011. Ito ay para matiyak na sapat ang bilang ng mga bus para sa mga kababayan natin na magsisiuwian sa kanilang mga probinsya ngayong Pasko. Sa mga may sariling sasakyan naman dyan, eto naman ang good news ng MMDA para sa inyo. Suspendido ang number coding sa darating na Biyernes, December 24, dahil idineklara na ito bilang isang non-working holiday. Pati sa December 27 at 31, suspendido rin po ang coding. Alright, usapang Noche Buena naman po tayo. Ito pong isa sa mga pinaka-paborito nating handa. Ano pa ba kundi ang lechong baboy. Oh. Tradisyon na pag may lechon, sosyal. Mapabuo man o tingi-tingi, hindi po pinalalagpas ng maraming Pinoy ang lechon ngayong Kapaskuhan. At sa Laloma, Quezon City, maya't-maya po ang dating ng mga order. 3,000 hanggang 10,000 piso ang presyo ngayon ng lechon. Depende po yan sa laki. Pero ayon sa isang maglilechon, medyo matumal daw ang kanilang benta ngayon. At ang nakikita nilang dahilan, pagtitipid at ang pangamba sa mga lechong botcha o yung mga galing po sa double dead na baboy. Ang payo naman nila sa mga mamimili sa lehitimong tindahan ang bumili ng lechon, suriin din ang kulay ng balat ng lechon at magduda kung may masangsang na amoy na ito. Sa Laloma yan pwede, di ba? Kasi sila yung kilala. Ibubulok. Hindi, sabi nga yung mga kilala na, yun ang ano. Walang tanglad, yung kulang sa tanglad. Ayan si Aling Mila yan. Classic. Mismo. Aling Mila. Sa mga kilala na nga. Trusted na. Talagang pampahaba ng buhay ang lechon. Bago pa kayo. Alright, nilang tulog na lang. Noche Buena na. Sumusugod na ang marami nating kababayan sa mga supermarket at grocery para sa kanilang last-minute shopping. Patok na patok ngayon ang hamon de bola, spaghetti, pasta at queso. Una lang tiniyak ng Philippine Association of Supermarkets na sapat ang supply ng Noche Buena items. Wala rin pagtataas sa presyo sa mga ito. Pero payo na rin sa publiko, maagang mamili o kung kulang pa sa budget, umpisahan na ngayon ang pamimili kahit pakonti-konti lang. O yeah, konti-konti lang. Oo. Sa 1 kilo lang muna, ha? Tingi-tingi pa rin. Isang kilong scrap. Mahal pa rin. Salamat again, Susan. Ang sarap ng kahapon.
Perfect. At sa ibang balita naman, hindi pa rin tinatantanan ng komento ang mga ilalabas na bagong perang papel ng Bangko Sentral ng Pilipinas. Kung noong una ay mapa ng Pilipinas at kulay ng parrot sa 500 peso bilang pinuna, ngayon sinasabing maliraw ang mga nakaimprentang scientific names ng ilang hayop sa mga bagong pera. Ayon kay Dr. Merab Chan, chairperson ng Department of Biology sa Ateneo de Manila University, mali ang paraan ng pagkakasulat sa scientific name. Dapat italicized daw ito. Ang unang letra ng generic name o yung unang salita naka-capital letter. Pero ang mga sumunod na salita, small letters, maliban lang kung ito ay proper name, gaya ng pangalan na nakatukla sa naturang hayop o halaman. Kung hindi naman italicized ang scientific name, dapat ito ay may salungguhit o underline. Wow. Sana lahat yan na-check before na print, no? Yun nga sinasabi. Pero ang mahalaga dito, wala na, na-imprenta na yan eh. So, yung security feature na lang. Pwede pa ba? Pwede pa bang? Hindi na, bayad na yan eh. Circulate na nila Kasi ito yung mga plato. Actually, kahapon naman, yung kakbay, ang gusto nila dapat yung Tagalog, yung butanding, alamid, yung mga ganon. Di bakit din lang yan? Pero pag lahat may komento kasi. Sana pala pag hindi ko alam kung Kaya nga, dito ba silang sa dami nga ng komento, sabi nung kumakampi naman sa Bangko Sentral, dapat pinagawa nyo kalendaryo. Kasi kaganon lang ho ang pera eh. Paano natin sasaksak lahat doon? expectations. Tsaka, bali-baligtad rin ang mundo. Pera pa rin yan. Pag binigay sa'yo, tanggapin. Tapos may Diba? mali daw dun sa, may parang coat of something na seal. Dapat daw wala na dun yung bald eagle tsaka yung sword, yung Spanish tsaka America. At tapos, sa dami ng hayop, bakit nakalimutan yung Philippine eagle? Pinakamalaki sa Parot mundo ang yun. nilagay. Ilagay parot. Parang na siya. Sa coin, di ba sa coin? Hindi, sabi naman nung nag-text sa amin sa kapos sa double B, baka yung parot, kumisibo na naman pagiging chismoso ng Pinoy. Basta ang daming matalino ngayon. Ang mahalaga nun, ikaw pa papasin mo yun, pag nagbayad ka, di na. Actually, overall, Pera maganda din ng pera yan. natin. Bili ng ham. Excellent. Sa susunod, babawi daw. Oh. Yan. At excited na bagong layang si Senator Antonio Trillanes IV sa pagtuntun niyang muli sa Senado ngayong araw. Inaasahang magpupulong mamaya si Senator Trillanes at Senate President Juan Ponce Enrile. Masaya na rin nag-aabang ang staff ni Senator Trillanes at sa wakas personal na nila makakatrabaho ang bossing nila. At para maging mas masaya sa lubong nila sa Senador, nakagayak pamasko na ang kanyang opisina na ayon sa kanyang staff. Taon-taon naman daw nilang ginagawa. Nagbigay naman ng mensahe si Pangulong Aquino kay Senator Trillanes at sana daw ipakita ng senador ang kanyang husay tungo sa pagsasaayos ng ating lipunan. Tuntua yung mga staff di ba? Mga 5 taon sila walang bus eh. Okay. Mga maninibago din sila. Maninibago sila.